Okay po, good morning sa ating lahat at sa ngayon pong umaga ay panibagong vlog po tayo. So bihira lang po tayo nag-upload ngayon. Pero hayaan nyo po, magre-resign na po ako. So ngayong umaga ay mas kilalanin natin ang kambal. Narinig na natin yung kwento mula kay Nanay Maribel, kay Tatay Eduardo. Ngayon po ay pakinggan naman natin yung kung paano po sila lumaki at paano po sila namuhay through sa information na makukuha natin galing kay Joyme. So si Joyme ay kasama natin ngayon dito sa Daet at dito na po siya nag-aaral at nakapag-enroll na po siya. So, ngayon, ang tanongin po natin kung paano po sila, ano po at sino po sila si Kuya Edwin, Kuya Edward, sa pamilya nila, base sa kay Joyme. So, ito po yung tanongin natin, no? So, kung yung kalaman po napadpad na aking pong munting channel, please consider to subscribe, Dong Henry, Couple Vlogs. Okay. So, good morning, Joyme. Morning. Mag-greet ka muna ng sa salita doon sa sa inyo. Anong salita pag mag-greet kayo magandang umaga? Mayong buntag. Bisaya man yun. Sada di ba bawon? Madayaw na masom. Madayaw na masom. Di mag-greet ka muna doon. Batiin mo sila. Yung taga Titoy, batiin mo muna. Sa salita ninyo. Kay mama? Salamat sila. Hi ma and papa. Madayaw na masom. Ay, mag-ano ko? Sa Indugabos. Sino ka po? Sa inyong lahat doon. Hindi ko, sa ba? Sa salita ninyo. Nakalimut. Ay, grabe. Bago ko. Linggo, nakalimut na ng salita nila. Madayaw na masom. Ay. At magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ay, mama, papa. Dito ka tingin. Okay, so Joyme ay may mga lang po, mga ilang katanungan kung sino sila si Kuya Edwin, Kuya Edward bilang kuya. So base sa aming narinig nila ni Kuya Edwin ninyo at Kuya Edward, 13 years old pa daw sila nung nag-umpisa silang yung parang umalis sa bahay para maghanap buhay, magtrabaho. So mga ilang taon ka nun? 7 years old. 7 years old nung umalis sila na para magtrabaho. So kung pang-apat, bali sa parang sa pagsilang parang pangatlo pa lang kasi kambal kasi, 'di ba? Kambal. So isang panganak lang yun, kambal. Tapos sunod sino yun? Si Ate Marjorie. Marjorie. Yan, bali pangatlo ikaw, Pero dahil dalawa kasi silang kambal. Okay, so sino paano mo maisalarawan yung pagiging kuya ng dalawa? Kuya Edwin at saka Edward, para sa iyo. Mabait po, saka masipag po sila. Masipag. Sino ang madali mong malapitan sa kanyang dalawa? Si kay Edwin. Kuya Edwin? Pa. Bakit naman? Siya po yung close ko. Nag-uusap. Medyo ba tahimik si Kuya Edward, Pero pareho naman silang mabait. May kanya-kanyang lang katangian. So, sino ang madali mong hingian ng pera? Naghihingi ba ka ba ng pera sa kanila? Minsan? Noon. Minsan po. Sino ang madali mong malapitan? Si Kuya Edwin din. Edwin din. So, ngayon, ano ang pinaka, yung masabi nating
hindi madali na makalimutan na makaranasan ninyo nung kayo ay mga maliliit pa? Ano po, yung 1 month po na kumain kami ng kamote at saka yung gabi. 1 month, Walang kanin. Walang bigas. walang bigas, ah, kamote, Tsaka gabi. at saka gabi. Anong ulam? Talbos din ng kamote. Opo. Asin? Bakit? Anong nangyari nung panahon na yun? Walang ani? Walang pambili ng bigas. Wala pong pambili ng bigas. So, anong trabaho ni papa mo ng time na yun? Lang po ng yung saging. Saging din. Hindi siya kasi makatrabaho na. So, anong nasa isip mo nung naranasan mo yun? Anong nasa isip mo? Malungkot. Ano ang parang target mo sa buhay na na para hindi na maranasan yung ganong mga Po, yung mag-aral po para po makapagtapos, para po matulungan sila sa kahirap. So, ilang taon ka nag-umpisa na pag-graduate mo ng grade 6, ilang taon ka noon nung nag-graduate ka ng grade 6? 12. 12, tapos pagpasok mo na ng grade 7, yun na yung nag-umpisa ka namasukan na Hindi yun? pa po. Yung grade 8 po ako nag-start nag-working. Nag-working student. Grade 8. Hanggang grade. Nung grade 7 kasi po, modular lang po yun. Modular. Sa bahay lang. Okay. Kasi pandemic. So, grade 8, doon ka na nagsimula na Working student. saan ka nagtrabaho nung time na yun? Sa Tagum. Tagum. So, ano ang paraan ng pag-aaral? Regular student, Lunes hanggang Biyernes, o kagaya kila kuya ninyo na Sabado, Linggo? Lang po, Sunday lang po ang klase. Sunday lang Sunday talaga. school po. Anong tawag doon? Sunday school. Sunday school. Kasi Sunday, di ba? Hindi mo pwede Sunday School. school lang Sabado. So, mula noon, anong trabaho na pinapasukan mo? Nag-babysitter po. 2 pong bata. Tapos ako po maglilinis ng bahay. Maglalaba po. Parang all around ka doon. Luto. Kanin lang po na naluto. So, marunong ka magluto ng ibang ulam. Yung lang po, pito-pito ng itlog. Ay, Saka ihaw ng tuyo. tayo. Okay, itong sunod na tanong, Jamie, ano ang feeling mo na habang lumalaki ka, tapos nakita mo na may ganyan kang kuya, na sabihin natin hindi katulad natin Pilipino, may lahing foreigner. Ano ang feeling mo? Masaya po. Tsaka, Bakit? Anong doon? siyempre naisip ko na swerte ko kasi kuya ko na nila may lahing foreigner po. So, sa dami-daming mga hindi lang Pilipino, bilang kapatid nila ni kuya, paano mo masabi na swerte ka or blessed ka? Proud po ako na yung may lahi ang Dibabawon po. Proud po ako sa lahi po ng tribo po namin. May kapatid na May kapatid ako mga foreigner po. ibang kulay. Mapuputi po sila. Sir? Hindi mo naisip mo ba minsan na na sana ako ganun din, may pumasok ba sa isip mo? Wala.
So parang okay na sa'yo Okay na na may po kapatid. yung beauty ko ng like yung tribo po namin di babaw. Yun. Ngayon na ikaw ay dito na nakasama namin, ano ang feeling mo nung mayroon ka ng mayroon ng go signal na makapupunta ka na dito, may ticket ka na, ano ang feeling mo? Siyempre po masaya po. Tsaka excited. Excited nung nandun pa ako natrabaho pa ako sa Tagum. Nag-chat si Kuya Edwin po sa akin na dito na pa ako mag-ano. Masaya po ako nung nag-chat si Kuya ko na dito po ako mag-ano. Gano'n ka kasaya? Yeah! Masaya po. So, sabi ng yung dumating na yung ticket mo, may ticket ka na, nakita mo na, ano naman ang feeling mo doon? Masaya po, sobrang. Hanggang sa nakasakay ka ng eroplano, anong feeling mo? Para akong nasa Ano yan, first time? first time po. Anong feeling mo? Kinakabahan ako. Baka ma-flat sa itaas ng yung anong mensahe mo para kay para kila kuya mo, anong mensahe mo sa kanila? Magtatapos po ng pag-aaral po sila. Sana po makapagtapos sila ng college po para po matulungan sila mama po dun sa amin po. So, pagdating sa love life, anong masabi mo sa kanila? Tuloy lang yung yung love team po. Love team lang. Love team lang po muna. Wag muna mag-personalan. Ikaw, ano naman ang masabi mo sa sarili mo pagdating sa pag-aaral? Wala, mag-focus muna ako sa pag-aaral. Di muna mag-boyfriend. Magalit sila kuya. At saka, bawal din dito yan. Bawal. Okay? So, ano ang focus mo ngayon? Anong palang gusto mong mangyari? Goal mo sa buhay? Makapagtapos ng pag-aaral. Tapos ng aral, magtrabaho. Apply, trabaho. Kung papalari. So kung sa Davao ka lang, pwede naman din doon mag-aral. Kaya lang, medyo malayo-layo lang. Pero sa tingin mo, kung doon ka sa Davao, sa Mindanao, ano kaya ang magiging makapag-aral ka ba doon? Kung di po ako makapag-aral ng college po kasi po mahirap. Kasi yung sa nature ng trabaho, nagtrabaho tapos nag-aral. Okay lang kung high school kasi mayroong Sunday lang. So, yun talaga yung nag-udyok sa'yo na magpunta dito kahit malayo. Unang-una po nagpapasalamat po ko kay Lord kasi siya po ang dahilan kung bakit ako punta dito. Salamat po kina tatay at saka kananay po kasi nagpatuloy po sila dito sa amin, sila kuya po. Pagdating sa sa Panginoon, ano din ang masabi mo? Maraming salamat po kay God kasi po siya po nag-provide po na makapunta ako dito. Kasi po nung nandun po ako, nagtrabaho po ako, hindi po ako makapagsimba kasi po yung class ko po ay Sunday lang po. Kaya hindi ka Hindi makapag-church. ako makapag-church po kasi yung class Sunday lang. Kaya thankful po ako kasi nandito ako makapagsimba ko ng Sunday tapos yung Monday to Friday nag-aaral po. Siyempre po mahalaga po ang Panginoon sa atin kasi siya po ang nag-provide sa atin kung saan tayo mapunta kahit saan. Wala tayong magagawa kung wala po si God sa ating sa ating buhay. Thank you, Jamie.